10:30 na nung nagising nga si Zane at eto nga piniperan ko na nga siya ng cereal niya. Naubusan na nga siya ng milk pero ayan, kinakain niya pa rin yung cereal kahit walang milk. Binigyan ko nga rin siya ng isang slice ng bread at pinalamanan ko nga lang ng cheese. Syempre, kumain na nga din ako at inayos ko na nga din etong mga hinugasan ni Daddy kagabi. Pagkatapos, nagsayang na nga din ako ng bigas dahil wala na nga kaming kanin. Pagkatapos ko nga magsayang, dumiretso na nga din ako dito sa isang kwarto. Tingnan nyo naman at napakakalat nga ng mga laruan ni Zay. Binagyo nga niya itong isang kwarto. Ayaw naman linisin ng daddy niya dahil di naman daw siya yung nagkalat. Inuutosan ko nga din ang bata pero ang gusto nga niya si daddy nga daw niya yung maglinis. At dahil di ko na nga matiis to kaya ayan, naglinis na nga ako. Alam nyo ba, habang naglilinis nga ako, tinuturuan pa nga ako ni Zay kung saan ko nga daw ilalagay yung mga laruan niya. Tapos habang inaayos ko nga yung mga laruan niya, ginugulo nga din niya. Nilalaro nga niya yung mga sasakyan. Kaya sabi ko nga sa kanya paano ako matatapos. Kaya naman ayun, nagpunta nga siya sa may closet. Halos isang oras nga din ako naglinis dito at pagkatapos ayan, nag-spray nga din ako ng disinfectant. Sinara ko nga din muna at sabi ko nga kay Zane wag na muna siyang papasok. Kaya naman ayun, nanood nga muna siya ng TV. Pinainit ko na nga din yung tirang ulam namin at binalatan ko na nga din etong pinya. Sayang naman kasi kung masisira lang at hindi pa nakakain. Nung bago New Year pa nga to binili kaya may konting sira na. Hiniwa ko lang at ayan, mukhang pwede pa namang kainin. Bali, una ko na nga din papakainin ang bata kaya ayan, pinahugas ko na nga din siya ng kamay niya. Nung natapos na nga din akong kumain, ayan, naghugas na nga din ako ng mga pinagkainan namin. Nakapag-take na nga din ako ng gamot at kailangan ko na nga din maglagay ng eardrops sa kanang tenga ko. Pinatulog ko na nga din ang batang makulit at nung nagising na nga ayan, piniperan ko na nga siya ng snacks niya. Nagmerienda na nga din ako bago naman ako nag-prepare ng iluluto ko for dinner. Chicken fillet nga itong naisipan kong iluto para sa aming ulam. Pero para makakain nga din ng gulay si Zane, gagawin ko nga ang chicken fillet a la king. Maaga nga din umuwi ang aming daddy, wala pang 7. Wala na daw kasi siyang pasyente kaya ayun, pinauwi na nga siya ng maaga. Kaya hindi pa nga ako natapos magluto, meron na siya. Ang titig pa.